verses 10 to 12. Salamat sa Panginoon at medyo maayos na po ang aking boses, pero may konting ano pa. Okay, nakita na po? Nakita na sa screen. Psalms chapter 90 verse 10, ang mga kaarawan ng aming mga taon ay 70 taon. O kung dahil sa kalakasan ay umaabot ng 80 taon, gayon may ang kanilang kapalaluan ay hirap, kapanglawan lamang, sapagkat madaling napapawi at kami ay nagsisilipad. Sinong nakakaalam ng kapangyarihan ng iyong galit at ng iyong puot ayon sa katakutan na marapat sa iyo? Verse 12, kaya ituro mo sa amin ang pagbilang ng aming mga kaarawan upang kami ay mangagtamo sa amin ng pusong may karunungan. Sabi po ni Moses, so teach us to number our days that we may apply our hearts unto wisdom. Let's pray. Dakilang Diyos, Panginoon naming banal, minsan pa, O Diyos, kami po'y muli mong kasamahin sa pagbubulay-bulay namin ng iyong mga banal na salita. Ipaintulot mo nawa, O Diyos, ng iyong banal na spirito, ang siyang manguna sa bawat isa, lalong higit sa aming kalagitnaan. Pagkalooban mo nawa kami, O Diyos, ng pagkaunawa ng iyong mga banal na salita, at ganoon din naman, O Diyos, pagbubulay-bulay sa amin pong mga pamumuhay. Panginoong banal, pangunahan mo ang iyong walang kabuluhang lingkod, itago sa iyong banal na likuran, upang hindi po makita ang anumang mga pagkukulang at mga pagkakasala. Kung hindi pa naman, O Diyos, tanging ang kalwalatian mo ang siyang manguna sa amin. Patawad po sa aming mga sala. Ito po ang aming samot dalangin inihiling sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Ang isang taon ay napakabilis lamang. Yung sinasabi natin na 365 days, if you are going to count them sa ating mga kamay, parang ganun lang siya kabilis na dumaan sa ating mga buhay. Tinignan ko yung aking notebook. Nagsimula akong magsulat sa notebook na ito December 2024. Binalikan ko, nakakailang mensahe na rin pala, pero parang napakaikli lang ng panahon, kapatid. Mga araw, ang mga gabi, ang mga day ng bawat isa sa atin, daling lumilipas. Hindi tayo naiinip. Tulad niyan, bukas, January 1, busy-busy tayo, magpe-prepare tayo ng anniversary, susunod, February na. Ganun lang siya kabilis. Hindi man tayo maiinip. Sa katotohanan, mas ninanais ng Diyos na mapabilis na ang panahon at maging sana sa atin na kung pwede man lang, bilisan na talaga ng Panginoon yung mga araw, mga kapatid. Kaya nga, tingnan natin kung sa atin, nabibilisan na tayo sa oras at araw, mga kapatid, mas mabilis sa Panginoon. Sinasabi ng Bible in Psalms chapter 90, dito rin sa binasa natin, in verse 4, yung 1,000 taon sa ating Panginoon ay parang kahapon lamang. 1,000 taon na yon. Sa atin, 1 taon lang, parang, bala mo kapilan pa mo, daling haliwa. Bala mo kapilan pa mo yung milabas na magkaya ka na. Okay, ganun lang talaga siya kabilis, mga kapatid. Sinasabi ng Bible in Psalms chapter 90 verse 4, sapagkat 1,000 taon sa iyong paningin ay parang kahapon lamang ng makaraan at parang pagpupuyat sa gabi. Ganun lang siya kabilis, mga kapatid. No? Iyong dinadala sila na parang baha, sila'y parang pagkakatulog. Sa kinaumagahan ay parang damo sila na tumutubo. Sa kinaumagahan ay namumulaklak at lumalago, sa kinahapunan ay pinuputol at natutuyo. Kung titingnan natin, mga kapatid sa Panginoon, ang buhay natin ay napakabilis. Ang buhay ng tao, ang bawat taon na lumilipas sa atin, napakabilis, mga kapatid. Pero, ito pong mga pangungusap na ito ni Moses, at lalong higit, mga kapatid, itong nandito sa talatang 12, na sinasabi niya, kaya ituro mo sa amin
ang pagbilang ng aming mga kaarawan. No? So tayo mga kapatid, napakahalaga sa atin ng bawat taon kasi ang dami nating mga pinagdiriwang sa ating mga buhay. Napakahalaga sa atin ng bawat taon. But, sinasabi ni Moses, teach us to number our days. Hindi lang basta bilangin sa ating mga kamay. Hindi lang basta ilista sa kalendaryo, markahan ng mga kalendaryo. Hindi lang po ganun mga kapatid. Numbering our days ay mayroong mga aral, paalala sa bawat buhay ng bawat isa sa atin, mga kapatid. Kung ating susuriin sa banal na kasulatan, masasabi ko po, mga kapatid, na wala nang ibang tao na nabuhay sa mundo na kagaya ni Moses kung pag-uusapan yung tinatawag nating closeness sa Panginoon. Yung sasabihin talaga natin na napaka-lapit niya sa ating Panginoon. Mantakin nyo mga kapatid, kung babasahin natin ang Exodus chapter 33 verse 11, sinasabi po ng Bible na nakakausap niya ng mukhaan ang Panginoon. Isipin niyo po yan, mga kapatid. Kaya, at sinabi ni Moises sa Diyos, yan ba yun? 33:11. Kaya, kung meron mang tao na nabuhay na talagang napakalapit niya sa Diyos, mga kapatid, ito'y walang iba si Moses. Pero, kahit ganun siya kalapit sa Panginoon, no? Kahit na ganun siya, yan ba yun? Ayan at nakikipagsalitaan ng Panginoon kay Moses ng mukhaan. Face to face. Pero kahit na ganun siya kalapit sa Panginoon, mga kapatid, hindi pa rin po nakaligtas si Moses sa galit at parusa ng Diyos. Kung si Moses ang pinakamalapit, o sabihin na natin na napakalapit niya sa Panginoon, si Moses din naman, mga kapatid, ang nakatanggap ng tinatawag natin na bangis ng parusa ng Diyos. Na pwede nating sabihin na, ganun lang yung kanyang pagkakasala, pero yung bigat ng kanyang tinanggap na parusa, mga kapatid, talaga namang napakasaklap. Isipin mo, ginamit siya ng Panginoon sa mga Israel for 40 years, from Exodus to 40 years in the wilderness. Tiniis niya yung mga ganong klase ng tao na matitigas ang ulo at talaga namang puro reklamo at kung ano-ano pa. At ang masakit pa doon, mga kapatid, hindi po niya napuntahan o hindi siya nakapunta doon sa bayang pangako ng ating Panginoon. No? Dahil sa pagkakasala na hinampas niya yung bato imbes na bulungan lang niya. So, ganun lang, mga kapatid. Kaya nga, kung titignan natin, itong mga pananalita ni Moses na ito, mga kapatid, hindi lang basta sila nasulat, kundi sila po ay nasulat at sinabi sila ni Moses, mga kapatid, para magbigay sila ng paalala sa atin bilang mga tao. Mga kapatid, madalas ginagamit itong Psalms chapter 90 verse 10 na ito, na sinasabi nila, ganito lang ang buhay ng tao ngayon. Yung tao ngayon umaabot lang ng 60, yung tao ngayon umaabot lang ng 70, 80. Maswelo na ka nga na, sumiras kang 60, 80. Sabi daw. Pero, kung titignan natin, mga kapatid, itong sinabi ni Moses na Psalms chapter 90 verse 10, maliban dun sa ginagawang interpretasyon ng mga tao na gano'n na the lifespan of man is only for that, 50, 60, 70, 80, mga kapatid. Pero hindi lang po yun. But it talks about the punishment na tinanggap nila during the wilderness, mga kapatid, and up to the time na mag-cross over sila papunta sa promised land. Ibig sabihin, yung binigay na parusa ng ating Panginoon dun sa lahat ng mga nakasama ni Moses, mga kapatid, if they travel or if they live in the wilderness for 40 years, mga kapatid, yung lahat ng mga taong nakasama ni Moses na nagkakaedad ng 20,
Lahat sila nangamatay. So 20 plus 40, 60 years old na yon. Yung lahat ng mga nagkakaedad na 30 plus 40, 70 na yon. So lahat ng yon nangamatay sila at hindi sila nakapunta doon sa promised land. Because, ang sabi ng ating Panginoon, 20 years old below ang makakapasok. Ang mga makakasama papunta doon sa promised land. Kaya, yun ang nabanggit ni Moses. Sinabi ni Moses, teach us to number our days. Why? Kasi alam ni Moses, hanggang dito na lang ako. Alam ni Moses, hindi na ako magtatagal. Kaya nga sabi niya, okay Lord, teach us to number our days. At anong ibig sabihin nun? Unang-una, higit sa lahat, mga kapatid, ipinapakilala po ng mga pangungusap na ito ni Moses, mga kapatid, ipinapakilala niya sa atin kung gaano kaikli lamang ang buhay ng tao. Salamat sa Panginoon, nakaraos tayo, natapos natin ang 2025. Pero merong mga tao, hindi man nila natapos ang 2025. So we have to be thankful. But, in recognition and in reflection, mga kapatid, and we need to see, or we need God to reveal to us that this is our life. It is just a hand of span. It's just a matter of napakaikli lang, mga kapatid. Ganun lang po ang buhay ng tao. Kaya nga, kung titignan natin, mga kapatid, sabi ng verse 7, Psalms chapter 90 verse 7, sapagkat kami ay nangasupok sa iyong galit, at sa iyong puot ay nangabagabag kami. Iyong inilagay ang aming kasamaan sa harap mo, ang aming lihim na mga kasalanan sa liwanag ng iyong mukha, sapagkat lahat naming kaarawan ay dumaan sa iyong puot, aming niwawakasan ang aming mga taon na parang isang buntong hininga. Ganun lang ang tao, mga kapatid. Kahit si Santiago, sinasabi niya, ang buhay ng tao ay parang singaw lamang. Nandyan, isang araw nandyan, pangalawang araw, pangatlong araw, wala na. These words of Moses teach us to number our days, mga kapatid. Bakit po sinabi ni Moses to? Because nais nating makita at i-reveal sa atin ng Diyos na ang buhay natin bilang tao na nabubuhay dito sa mundo ay napakaikli lamang. Kaya marami ang mga taong nagsasabi, maikli lang ang buhay. Enjoy life. Yan yung sinasabi nila, mga kapatid. But, hindi po yan pasok dun sa sinasabi na teach us to number our days, mga kapatid. Because, ang ibig sabihin, pag sinabi natin na teach us to number our days, ibig sabihin, mga kapatid, every minute, every hour, every day, every week, every month, every year na lumilipas sa iyong buhay ay dapat maging makabuluhan. Ganun po ang sinasabi ni Moses na teach us to number our days. Kasi kapag tayo bilang tao, nalaman natin sa ating mga sarili na maikli lang ang buhay natin, mga kapatid. Di ba kapag alam mo na paubos na yung oras mo, pag alam mo na maikli lang yung oras mo, o kaya alam mo na meron kang hinahabol na oras, di ba madalas ang tao nagmamadali, mga kapatid? At kapag alam mo na, halimbawa, meron kang deadline, wala kang ibang iniisip kung hindi dapat matapos mo yung dapat mong gawin. Tama po ba ako? Kung ang tao, mga kapatid, mamamatay lang na hindi man lang niya nagawa ang kanyang tanging layunin sa mundo, masasabi ba natin na ang kanyang buhay ay naging makabuluhan? Kung ang buhay ng tao, mga kapatid, ay nagamit lamang sa walang kabuluhan, at ang buhay ng tao na yan, mga kapatid, hindi man lang niya nakita ang kanyang purpose, ang kanyang layunin sa mundo, masasabi ba natin na naging makabuluhan ang kanyang buhay? Definitely hindi, mga kapatid. So kung ang bawat isa sa atin, malaman natin na maikli lang ang ating mga buhay,
Malaman natin at maisa puso natin, mga kapatid, na ang buhay natin, hindi natin hawak. Sabi nga ni David, there is only a step between me and death, sabi niya. Yung sinasabi ng mga Kapampangan at yung sinasabi natin na kalakbangan kamatayan, sinabi niya pong David to. Yung libro na po ng Samuel. Kaya, kung titignan natin, mga kapatid, these words of Moses teach us to number our days. Mga kapatid, we need to realize and we need to ask God to reveal to us, mga kapatid, that our life is short. Maikli lang ang ating buhay. Ano pa, mga kapatid? Bakit kailangan din natin na mabigyan ng importansya ang bawat taon ng ating mga buhay? Sinasabi ng Psalms chapter 90 verse 12, that we may gain a heart of wisdom. Okay. Mga kapatid, madalas nating sinasabi, wisdom is a principal thing. Sa lahat ng bagay, pinapauna natin ang karunungan, kaalaman, because alam natin mahalaga yan. At alam din natin, mga kapatid, that the beginning of wisdom is fear, ang pagkatakot sa Panginoon. Nagsisimula ang karunungan, nagsisimula ang kaunawaan sa tao the moment na siya'y magkaroon ng takot sa Panginoon. Yan ang madalas nating sinasabi kasi sinasabi naman talaga yan ng banal na kasulatan, mga kapatid. But, bakit kailangan natin ng wisdom? Bakit kailangan natin ng karunungan sa ating mga buhay? Ito po ang sasabihin ko sa inyo, mga kapatid. Kung naging mahirap ang taong 2025, don't expect na ang buhay natin in 2026 ay magiging madali. Sa totoo lang, mga kapatid, we have to expect, ngayon pa lang, na ang buhay natin sa mundong ibabaw, pahirap ng pahirap. So, as we face these different challenges, hindi pa natin alam Hindi pa natin alam what will tomorrow bring. Hindi pa natin alam what will happen to 2026. So, as we number our days, we need wisdom. Kailangan natin ng karunungan. Pakinggan po niyo ang sinasabi sa aklat ng Proverbs. Proverbs chapter 2, mga kapatid. Proverbs chapter 2 verse 1 to 7, anak ko, kung iyong tatanggapin ang aking mga salita at tataglayin mo ang aking mga utos, na ano pat iyong ikikiling ang iyong pakinig sa karunungan at ihihilig mo ang iyong puso sa pag-unawa, oo, kung ikaw ay dadaing ng pagbubulay at itataas mo ang iyong tinig sa pag-unawa, kung iyong hahanapin siya na parang pilak at sasaliksikin mo siyang parang kayamanang natatago, kung magkagayoy, iyong mauunawa ang pagkatakot sa Panginoon at masusumpungan mo ang kaalaman ng Diyos. Sapagkat ang Panginoon ay nagbibigay ng karunungan, sa kanyang bibig nang gagaling ang kaalaman at kaunawaan. Kanyang pinapagtataglay ang matuwid na magaling ng karunungan. Siya'y kalasag sa nagsisilakad sa pagtatapat. Mga kapatid na minamahal, in every day, sa bawat araw ng ating mga buhay, kailangan natin ng karunungan. Wisdom, everything, mga kapatid. No? Kung mabubuhay lang tayo, mga kapatid, na baliwala, di ba? Kailangan mamuhay po tayo, mga kapatid, this coming 2026, full of wisdom, mga kapatid. Yan ang isang bagay na dapat nating hilingin sa Panginoon. No? Yan ang isang bagay na dapat mapa sa atin bilang mga mananampalataya, ang karunungan, mga kapatid. No? Kaya nga, sinasabi rin ni Apostol Pablo sa mga kapatid sa Efeso,
ang idinalangin ni Apostol Pablo sa mga kapatid sa Efeso in Ephesians chapter 1 verse 17, upang ipagkaloob sa inyo ng Diyos, ng ating Panginoong Hesukristo, ng Ama ng kalwalatian, ng Espiritu ng karunungan at ng pahayag sa pagkakakilala sa Kanya. We need wisdom, mga kapatid, especially nowadays. Ang mundo ay punong-puno ng panlilinlang. Ang mundo ay punong-puno ng pandaraya. Mga kapatid, itong AI na tinatalakay natin na naputol lang because of these occasions, mga kapatid, itong sinasabi nilang artificial intelligence, mas lalong magiging mapanganib ang artificial intelligence this coming year. Because ang tao, hindi siya titigil, mga kapatid, ng pagsaliksik ng mga ano-anumang mga bagay for his convenience. And that's the purpose of computer. That's the purpose of internet. That is the purpose of artificial intelligence, to make life easy. But as we go through these different technologies, mga kapatid, kailangan natin ng karunungan na nagmumula sa Diyos. For us to discern what is good, for us to discern what is bad, for us to discern what is true. And for us to discern, mga kapatid, kung ano ang mga bagay na nauukol para sa Panginoon. Kung wala tayong karunungan na ikabubuhay this coming year, mga kapatid, baka mawala tayo sa landas ng ating Panginoon. Baka mapuno tayo ng mga panlilinlang. Baka matukso tayo sa mga pandaraya, mga kapatid, ng mundo. That's why, let us ask God, mga kapatid, na habang binibigyan niya tayo ng buhay every day, Lord, bigyan mo rin ako ng karunungan. Karunungan para magdesisyon, karunungan para magsalita, karunungan para pumili ng tama. Mga kapatid kong minamahal, we need wisdom. Okay? Ano pa, mga kapatid? Bakit po natin kailangan na bilangin ang mga araw na lumilipas sa ating mga buhay? Balikan natin ang Psalms chapter 90. Ano pa pong sinasabi niya dyan, mga kapatid? Kasi hindi naman yan babanggitin ni Moses ng basta-basta. No? Napakahalaga po niyan, mga kapatid, para kay Moses. Because si Moses, very clear sa kanya, okay, hanggang dito lang ako kasi eto na yung sinabi ng Panginoon sa akin. No? Kaya siguro nung pinakyat si Moses ng Panginoon dun sa Mount Nebo na yon, siguro alam ni Moses, okay, I will face the final curtain. Sabi siguro ni Moses. Di ba? Oh. Psalms chapter 90. Nandyan pa kayo? O gusto niyo na umuwi? Nakaluto na ba kayo? Bigyan nyo na lang kami siguro. May mga nagluto ba ng kalamay? Ha? Oh, bago nyo isipin yung pagkain, isipin muna natin itong mensaheng babaunin natin sa paglipat ng taon. Okay. Psalms chapter 90. Why we need to number our days, mga kapatid. Sa verse 13 and 15, merong sinasabing ganito. Sabi niya, manumbalik ka, O Panginoon, hanggang kailan pa? At iyong papagsisihin ang tungkol sa mga lingkod mo. Sabi po niya, mga kapatid, verse 14, O busugin mo kami sa kinaumagahan ng iyong kagandahang loob, upang kami ay mga galak at mga tuwa sa lahat ng kaarawan namin. Pasayahin mo kami ayon sa mga kaarawan ng iyong idinalamhati sa amin at sa mga taon na aming ikinakita ng kasamaan. Sa English boy, sabi ng English, mga kapatid, eto po, meron akong gustong ipakita sa inyo. Verse 14. Bakit natin kailangan na bilangin ang mga taon ng ating mga buhay? Satisfy us early with thy mercy that we may rejoice and be glad all our days. Mga kapatid,
We can survive the another year, not because we are strong, not because we are wise, not because we have plenty, but because of the mercy of God. It is very much important for people like us to know that we live not only because of the grace of God, but also because of the mercy. Alam niyo ba yung mercy? Ang awa. Kung wala ang awa ng Panginoon sa atin, mga kapatid, lahat tayo patay na. O tingnan nyo, yung madalas na sinasabi natin na great is thy faithfulness. Lamentation chapter 3. Lamentation chapter 3 verse 22. It is of the Lord's mercy that we are not consumed. Sa Tagalog, ang sabi niya, mga kapatid, sa mga kaawaan nga ng Panginoon ay hindi tayo nalipol. Anong ibig sabihin ng nalipol? Hindi tayo namatay. Ibig sabihin, kaya tayo buhay ngayon dahil nararanasan at nararamdaman natin ang awa ng Panginoon. Isipin natin, mga kapatid, kung hindi naaawa ang Diyos sa atin, sa bawat pagkakasala natin, malamang patay na tayo. Sa bawat pagkukulang na nagagawa natin sa Diyos, sa bawat pagkakasala na nagagawa natin sa Panginoon, kung wala ang awa ng Diyos, malamang lahat tayo patay na. Pero salamat sa awa ng Panginoon. Di ba? It is of the Lord's mercy that we are not consumed because His compassions fail not. Ang kanyang mga habag ay hindi nauubos. They are new every morning mo. They are new every day. They are new every morning. They are new every noon. They are new every night. They are new every new year. Amen? Great is thy faithfulness. See? We need to number our days to see God's mercy. Para makita natin, mga kapatid, ang awa ng ating Panginoon. At hindi lang yon, mga kapatid. Balikan natin ang Psalms chapter 90, pagkatapos na binanggit ang mercy, ang sabi pa niya, mga kapatid, O satisfy us early with thy mercy, that we may rejoice and be glad all our days. Pag nararamdaman mo yung biyaya ng Panginoon sa buhay mo, pag nararamdaman mo yung awa ng Panginoon sa buhay mo, may rason ka para magalak. Amen? Sa bawat araw, kapatid, isipin mo to, panibagong 365 days yan. Okay? Now, kung sa bawat araw, nararanasan mo yung awa ng Diyos, kung sa bawat araw, nararanasan mo yung biyaya ng Panginoon, kung sa bawat araw, nararanasan mo yung habag ng Panginoon, therefore, you have the reason to rejoice and be glad. Mga kapatid, may dahilan tayo para matuwa. Amen? Ngayon, paano naman kung halimbawa, nakakaranas ka ng pagsubok, may dahilan ka pa rin ba para matuwa? Ang sabi ng verse 15 sa Tagalog, mga kapatid, pasayahin mo kami ayon sa mga kaarawan na iyong idinalamhati sa amin at sa mga taon na aming ikinakita ng kasamaan. The Lord doesn't promise us to have a beautiful days ahead. Hindi yan pinapangako ng Panginoon because darating ang mga araw, darating ang mga panahon na puno ng kabagabagan, darating ang oras sa ating mga buhay, magdadaan tayo sa pagsubok, dadaan tayo sa pagdadalamhati. But
mga kapatid. Kaya sinasabi ni Moses na, teach us to number our days that we may rejoice and be glad despite of all this hardship, despite of the evil na nararanasan natin, mga kapatid. We have the reason to be rejoiced and to be glad because the mercy and grace of God sustains us. We have the reason to rejoice. We have the reason to be glad. Mga kapatid, sina Moses, mga kapatid, sinasabi nila dyan, after niyang binanggit ang habag ng Panginoon, yung affliction, yung evil na mararanasan niya, mga kapatid. But he has the reason to rejoice and be glad. Because Moses count every year, every day of his life as God's mercy na nararanasan niya sa kanyang buhay. Mga kapatid. And, panghuli, sinasabi rin ng Psalms chapter 19, verse 16, ito naman ang kanyang sinasabi. Let thy work, hello? Let thy work appear unto thy servant. Kapatid, ito po. Maraming mga tao ang nakakalimot. Oy, na-survive ko yung isang taon. Okay. Hindi po ba natin alam na ang buong taon, ang buong proseso ng ating buhay, yan po ay naaayon base sa kung ano ang itinakda ng Diyos para sa atin. Kung naniniwala ka na merong Diyos na makapangyarihan sa lahat, kung naniniwala ka na ang buhay mo ay hawak ng isang makapangyarihang Diyos, wala tayong ibang dapat gawin, mga kapatid, kundi ang hilingin natin sa ating Panginoon, let thy work appear unto thy servant. Anong ibig sabihin yan? O Diyos, ipakilala mo, ipakita mo sa akin ang iyong mga gawa, ipakilala mo sa akin ang iyong mga plano para sa akin. And that is very clear para sa atin, mga kapatid. As we seek God every day, 365 days, hilingin natin sa Panginoon, Lord, ipakita mo sa akin ang iyong kalooban. Mga kapatid, kaya nga sabi niya dyan, let thy work appear unto thy servants and thy glory unto their children. Unto their children, ha? Oh, ibig sabihin, mga kapatid, hindi lang po tayo, kung hindi pa naman lahat ng ating pamilya. Dapat malaman, makita, maranasan din nila kung ano ang perpektong kalooban ng Diyos para sa kanila. Bakit? Ito pa, verse 17, hindi pa tayo tapos. Huwag muna kayo mag-amen. Meron pa, 17. Meron pang isang verse. Anong sabi niya? Why we need to number our days? Bakit kailangan nating bilangin ang ating mga araw? Let the beauty of the Lord our God be upon us. Amen? Let the beauty of the Lord our God be upon us and establish thou the work of our hands upon us. Yea, the work of our hands establish thou it. Ito. Itong darating na taon, 2026, hindi man natin alam kung anong mangyayari, pero definitely may plano na ang bawat isa sa atin. Meron tayong mga plano, meron tayong nakikitang mga vision or mga goal ng ating mga buhay. Marahil yung mga iba sa inyo, gusto kong makapag-abroad, gusto kong makapagtrabaho, gusto kong makapagtayo ng bahay, gusto kong makabili ng sasakyan. Lahat, everything. Pero ito yung isang bagay niyan, mga kapatid. As we number our days, makita nawa natin yung kagandahan ng Panginoon, ng ating Diyos sa ating mga buhay. Hilingin din natin sa Diyos na mapatatag lahat itong mga gawa ng ating mga kamay. Kasi pag hindi pinagpala ng Diyos ang gawa ng ating mga kamay, walang mangyayari sa atin. Kapatid, kaya nga, and establish thou the work of our hands upon us. Yeah, the work of our hands establish thou it. It is all God's work and God's plan. If we have our own work,
Ipagkatiwala natin yan sa Panginoon. Ano man ang plano natin, ano man ang ninanais natin sa darating na taon, kapatid, hilingin natin sa Diyos, Lord, let your beauty be upon us. Let your beauty, O God, makita ko nawa ang iyong kagandahan dito po sa aking pamumuhay. Marahil, itong mga nagdaang taon, itong 2025, marahil hindi naging maganda yung dating ng 2025 sa atin. O di kaya naman, parang medyo hindi ganon ka-bless ang 2025. Or yung iba naman siguro, pinagpala itong 2025. Whatever it takes, mga kapatid, and whatever it reveals, this coming 2026, let us ask God, Lord, please, okay, as we number our days, may the beauty of the Lord shine upon us. Mga kapatid, yan po yung higit na mahalaga. Huwag kang mag-alala. Kung itong araw na to hindi maganda, definitely sa susunod na araw, magiging maganda yan. Basta magtiwala ka lang sa Panginoon. No? There is always sunshine after the rain. Amen? There is always a rainbow in the sky. Palagi, yan na lang palagi yung isipin natin. No? Hindi naman lahat ng araw na 365 puro bad days. Pagka nagkaganon, sa loob ng isang taon, 365 puro bad days ka, talaga namang pinaglihi ka sa sama ng loob pagka ganon. Pero hindi mangyayari yan sa buhay natin, mga kapatid. Okay? My dear brothers and sisters, let me remind you this one. This coming year, magbibilang tayo ng panibagong araw ng buhay natin. And maybe some of us, marahil, di natin alam, ito yung madalas kong sinasabi, if God willing, nabuhay pa tayo. Because 365 days, sinasabi lang natin na mabilis, maikli, pero sa katotohanan, mahirap siyang itawid. Bilang mga tao, inihahanda lang natin ang ating mga sarili. Pero kung ano man ang ipagkaloob sa atin ng 2026, yan po ay lahat nakasalalay sa kamay ng Panginoon. So we have to be prepared. And siyempre, isipin din natin, mga kapatid, na kung sakali man na itong taon lang na ito na hindi natin alam, na hanggang dito lang tayo, let us cherish every moment of our life. Let us treasure every minute, every hour na tayo po ay nabubuhay. And let us use every opportunity na binibigay sa atin ng Diyos para mapaglingkuran natin siya, mga kapatid. Okay? Habang dinadagdagan ng Diyos ng taon ang ating mga buhay, dagdagan naman natin ng buhay ang bawat taon na lumilipas para sa atin. Mga kapatid, learn to number our days. Let's cherish it, let's treasure it, and let us be thankful to God always in everything. Okay? Maraming salamat, mga kapatid. At bago po ako bumaba, mga kapatid, na bago tayo magtungo sa ating mga panalangin, gusto ko lamang pong samantalahin ang pagkakataon para magpasalamat sa Panginoon sa buong isang taon. Gusto ko lamang pong pasalamatan ng Diyos for another year, no, na natapos na naman po. I know, ang bawat isa sa atin, mayroon tayong mga thanksgiving sa Panginoon. But, salamat sa Diyos. Lahat ng mga pagsubok, lahat ng mga karamdaman, lahat ng mga problema, lahat ng mga pinagdaanan natin, masaya man yan, malungkot, o kung ano pa man, maraming salamat sa Panginoon. And personally, sa aking buhay, I would like to thank each and every one of you
mga kapatid, no, na members sa church, abroad at nandito sa Pilipinas. Salamat sa Panginoon na naging bahagi kayo ng buhay namin, buhay ko, for 2025. 2026, hindi natin alam if we are still together. But then again, salamat. Maraming salamat sa inyo for the support sa loob ng church. Maraming salamat for the love, kung meron man. For the respect, kung meron man, sa paggalang na binibigay nyo sa akin. Thank you. Maraming salamat, mga kapatid. And I just want to ask God na pangunahan po ang bawat isa sa atin. Lalong higit, siyempre, pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. And before I leave, mga kapatid, I would like to read. Nais ko pong iwan sa inyo to as we close the year, na ang bawat isa sa atin, tanggapin natin ang benediksyon ng ating Panginoon, ang pagpapala ng Diyos sa bawat isa, mga kapatid. Ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Pakabanalin nawa kayong lubos ng Diyos, din ng kapayapaan, at ang inyong espiritu, kaluluwa, at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Ang biyaya nawa ng ating Panginoong Hesukristo ay sumainyo nawang lahat, mga kapatid. Maraming salamat at Happy New Year po sa inyo.